Hallelujah. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildis Almeida, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of Jesus. We cast out all demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and we will always remember and cherish the blessed preachings, the blessed teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildis Almeida, and to our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, to the beloved children, to all the members of the family, we greet you in the name of our dearest Jesus Christ. To our beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Today, every people in this world, people needs the Lord. Salvation of God ang kailangan. Tayong lahat, at marami pang tao, mga minamahal ko, higit sa lahat yung magmana ng buhay na wala hanggan. Kaya mga minamahal, paano natin mararanasan? Ipakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa bawat isa. From the book of Psalms, chapter 50, verse 23, atin pong basahin. Sabi po sa English, mga minamahal ko, whoso offereth praise, glorified me, and to him that ordered his conversation aright, will I shew the salvation of God. Amen. Dito po sa awit 50, versikulo 23. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa kanya nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking pakikita ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, we belong to the true church of the living God. Totoo po na ang ating pinaglilingkuran Diyos tumutugon sa panalangin. Ang kailangan lang, maghahandog daw po tayo ng pasasalamat at luluwalhati tayo sa ating dakilang Diyos at aayusin natin ang pakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan, mga minamahal, talagang pakikinggan ng Diyos. At siya naman, ipakikita naman niya ang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya hindi natin dapat katakutan yung mga nagaganap ngayon presently. Very fresh po ito, mga Myanmar, Thailand, niyanig ng malalakas na lindol. Nagbibilang po ng mga namamatay at nadisgrasya. Lalo na ngayon, yung napipintong giyera, mga minamahal ko, ay talagang hindi natin malaman. Anytime from now, talagang pwedeng sumiklab at marami po ang namamatay. Ngunit mga minamahal ko, hindi natin kinatatakutan ng kalamidad o anumang bagay na masama sa mundong ito dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan ipinahintulot ng Diyos yan, mga minamahal ko, upang tayo ay talagang magsumikap. Kaya ngayon, nakaka-bless Makita mo ang ating mga panambahan, mga minamahal ko, very present ang mga kapatiran. Yung mga nanlalamig, ayaw ng manlamig, magpapakainit na lang. Dahil naunawaan nila na napakalaga ng kaligtasan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala tayong ibang aasahan kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya mapalad po ang bansang Pilipinas. Kaya nga tinawag tayong lupang hinirang mga minamahal ko. Dahil dito ipinanganak sa dako ng sa dako po ng Surigao, ang propeta ng Diyos. Mga minamahal ko, sa bansang Pilipinas, dito sa ating banal na gawain, laksa-laksang mga himala, di mabilang. Kaya minsan sabi ng mga kapatiran, medyo i-shorten ko na dahil
Baka abutin tayo ng magdamag sa pagpapatotoo. Mga minamahal ko. From the book of Psalms, chapter 33, verse 12, ang sabi po ng banal na kasulatan, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He had chosen for His own inheritance." Atin pong basahin sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 33, versikulo 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Pagka ang bansa na totoo, ang Diyos ang pinaglilingkuran, buhay na Diyos, mga minamahal ko, may mana eh. Kaya nga dito, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even thy soul prospereth." Itinadalangin po ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children na tayo'y pagpalain sa lahat ng bagay, lumusog ang ating pangangatawan at maging ang ating kaluluwa, malusog na malusog, handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tatawagin tayong mapalad. Amen? Dito sa kasalukuyan natin hanggang ating naobserbahan, mga milal unti-unti na nangangabuwal eh. Ang mga iba't ibang sect at denomination. Kahit sa ibang bansa, sikat pa mga churches, wala talaga. Yung mga leader mismo, sa kanila nag-uumpisa yung pagkabuwal eh. Pero dito, mga minamahal ko, our dearly beloved parents in the Lord, nasa heaven sila, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo ay abot ng kanilang panalangin, mga minamahal ko. Anywhere, any place, saan ka man naroon, ang Diyos ay kasama mo. Kaya tatawagin kang mapalad. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinong hindi maglingkod sa Diyos? Mapalad ka, mga minamahal ko. Wala kang katatakutang pandemic. Wala kang katatakutang armas. Wala kang katatakutang mga lason o mga nakakamatay na bagay. Isa lang ang tinuro sa atin dito na katakutan natin, ang Diyos na tumawag sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Eternal life, pansamantala lang yung buhay natin dito. Pero eternal life, mahalaga, ibibigay ng Diyos. Dahil siya ang nakikilala nating tunay na Diyos. From the book of John chapter 17, verse 3, "And this is eternal. This is life eternal, that they might know thee, the only one true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." Atin pong basahin. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, ang talatay 3. "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo." Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ipinungad dito, ito ang buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi naman tayo permanente rito eh. Ang laki nating titingnan, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Kaya nagtataka po yung iba, bakit sa amin walang himala, puro hinala? Marami disgrasya, walang grasya. Pero dito kabaliktaran, sa Jesus Miracle Crusade, puro grasya, puro himala, mga minamahal ko. Ikaw mismo, yung marinig natin mga buhay na patotoo, pagdating natin sa bahay, mga minamahal ko, pag may time po tayo, i-review natin ang ating banal na gawain. Baka nung time na yan, nandun ka sa kantin. Kaya we advise, pagka kumain po kayo, doon tumabi kayo sa speaker doon habang kumakain. Kumakain din kayo ng salita ng Diyos. Maging dito po, mga minamahal ko, upang malinaw ang ating pakikinig, mga minamahal, yung mga bakante po sa harapan, dapat doon tayo sa harap. Ang pili ng ating dearly beloved Mama Dear, mga minamahal, doon kayo lagi sa harap upang mapakinggan nyo ang mga himala, ang bawat salita dito sa pulpito, malinaw na malinaw. Pag pumasok sa iyong tenga,
sa puso mo, isasagawa mo ang tapat na paglilingkod. Totoo po, maging ang mga baguhan kasi talagang binibigyan po ng lugar sila. Pero habang tumatagal, mga minamahal, huwag naman tayong patras. Lahat magsabing, praise the Lord. This is reality po talaga. Pero sabi ng mahal na Panginoon, lumapit kayo! Draw na yan to me! Dahil pagdating ng sakuna, gusto natin malapit tayo sa Diyos eh. Yun ang pinakamagandang paraan, mga minamahal ko, upang tayo'y lubos na makakilala at ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, yung preaching ng ating dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God, the one true God, mga minamahal, ang daming nakonberte na mga Trinitarian in person. Paano sila nakumbinsi? Nung makinig sila na nag-iisa pala ang Diyos na makapangyarihan, sumabay sila. Totoo ba sinasabi nito? Pinag-pray sila through preaching ng ating dearly beloved pastor. Gumaling eh. Siyempre, aayaw na dun sa Trinity in person. Usig ng usig yung mga pastor doon, huwag kayo dyan. Bakit? Kasi walang kapangyarihan sa kanila. Naiinggit lang sila dahil totoo ang ipinapangaral dito through fasting and prayer. There's power in the name of Jesus. Ibig sabihin, 100% totoo ang ipinangaral dito. Nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, ipinako sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang ating mga kasalanan. Sa kasalukuyan, narito, habang tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, sumasa atin ang kanyang banal na Espiritu. Uuwi kang may kagalingan. Uuwi kang may kapayapaan. Hindi ka matatakot sa mga kaganapan, bagkos ang inaalala mo na lang, alam ko na yan, malapit na talaga ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ito ang pinaghahandaan natin. Amen? Praise the Lord. Kaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, kailangan po sincero ang paglilingkod natin. Mula po sa simula, sa lumang tipan, iniutos na ang ating mahal na Panginoon. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Nasa huling panahon na tayo, mga mahal ko, nangungusap ang ating mahal na Panginoon sa magitan ng Revelation, Apokalipsis, na ang bawat isa sa atin maging makatotohanan sa paglilingkod, maging tapat hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Revelation chapter 14 verse 7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. Atin pong basahin, mga minamahal ko. Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 7. Ang sinabi ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay-luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Amen? Sa huling panahon, ang tao ay natatakot. Mga minamahal ko, pero ang mga tunay na Kristiyano, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi tayo natatakot sa kaganapan sa mundo. Ito'y tanda lang na malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo nagkaroon ng takot. Masunod ang kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Kaya nga patuloy tayong nagpupuri, sumasamba. Saan ka nakakita ibang gawain? Minsan lang ang gawain, minsan isang oras, naiinip pa sila. Dito kulang pa kahit 3 times a week eh. Yung iba pa nga nag-overnight pa sa ibang lugar. Yung iba sumasama sa mga Bible studies, mga minamahal ko. Bakit nagagawa ng tunay na anak na naglilingkod sa ating dakilang Diyos? Actually, yung buhay natin kulang pa nga eh. Ay pambayad sa ating mahal na Panginoon. Habang ang mundo natin si Satanas, ang diablo mismo 24 hours a day na hindi natutulog, kumikilos upang linlangin, upang silain
ang bawat totoong mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade. Kasi yung ibang gawain, sa Kanya na yun. Kaya tayo naman, agawin natin sila. Dalhin natin sila dito upang sila man din ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya. At sabi po, ito'y malakas na tinig. Naririnig niyo ba ako? Amen? Malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kalwalatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Pagsamba. Ito ang sekreto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry kung bakit narito tayo, nakatayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. May mga ilan na kinuha na, pero nasa heaven naman sila. Amen? Kaya nga mga tama po, may mga kinukuha na, bakit? Ang dami ngayon nasasave. Mga kapatiran ngayon, nagpapakainit na. Kulang na yung lugar. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, itong iba, daling ko na sa langit, doon na ang fellowship kagad, magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Tayong natitira, ito'y tungkulin natin, mga minamahal ko. Huwag tayong matakot. Fear thou not, for I am with thee, saith the Lord. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will uphold thee with thy right hand of my righteousness. Pangako yan ng Diyos at totoo naman nagaganap sa atin. Totoo naman, pinatututuan natin na ang Diyos natin ay lagi nating kasama kung hindi tayo magpapabaya. Kaya sa ating huling talata, may pag-asa ang buhay na walang hanggan. Colossians chapter 1 verse 5. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Amen. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, ang talatay 5. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Amen. Ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ating dearly beloved pastor, the beloved family, ating dearly beloved assistant pastor, bakit simula pa lang, hanggang mag 50 years tayo, hanggang kunin sila ng ating mahal na Panginoon, maging ikaw, nakakasaksi ng mga dakilang himala, mga minamahal ko, dahil ang Ebanghelyo na ipinapangaral dito, may kapangyarihan, mga minamahal ko, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Narinig natin ang buhay na patotoo, nangangalakal lamang sila, pero nagtapat sa lahat ng bagay, naglingkod ng buong katapatan. Ano nangyari? Sila na ngayon ang may-ari ng junk shop. Amen? Walang matirhan, hirap na hirap, mga minamahal ko. Ngayon talagang umiiyak sa kagalakan. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano man ang kinalalagyan natin, ano man kahirapan. Kaya minsan, ipinahintulot ng Diyos yun para hindi ka bumitaw pag dumating ang mga pagpapala. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang kaligtasan ng bawat kaluluwa natin. Habang nandito tayo, it is our duty, it is our responsibility, tungkulin natin na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit? Siya ang Alpha at Omega, siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Dito pa lang sa mundo, sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yamang tapat ka, nandun ka pa lang sa mundo, ibinigay mo ang iyong buhay upang maglingkod sa akin, ikaw ngayon ay magmamana ng aking ipinangako, ang mga mansyon sa langit, ang buhay na walang hanggan. Today, we're on the last days. Unawain po natin kung sino tayo. Lahat tayo, alam natin yan, ikaw at ako na mula sa kahirapan, mula sa
putik ng kasalanan, nilinis tayo at binago ng ating mahal na Panginoon. Kaya nung makilala natin, wala nang ibang dakila ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin makakalimutan ang kanyang kabutihan habang tayo nabubuhay. Kaya nga narito tayo, maaga pa lang naghahanda na sa banal na gawain dahil we will miss kung tayo po ay dumating na alanganin. Always, lagi tayong handa, maaga at tatapusin natin dahil tayo rin ang pagpapalain. Pakinggan natin ang bawat salita, ang bawat patotoo. Pag tayo'y nagpuri dito, kung paano nagpupuri ang ating dearly beloved parents in the Lord, katulad ni David, pumapalakpak. Pagka-joyful song, talagang grabe ang kagalakan. Pag solemn song, iluluhod na natin ang ating tuhod. Pigayin mo ang puso mo. Umiyak ka sa Diyos. Sabihin mo ang lahat mong dahiin. Pagkatapos niyan, sasabihin ng mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. At ikaw mismo ang makakaranas, mamangmangha ka sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang may kalakasan, tayo'y patuloy na maglingkod ng buong katapatan. Sinasabi po sa ating unang talata, mga minamahal ko, whoso offereth praise, glorified me, to him that ordered his conversation aright, I will show the salvation of God. Ang maghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya ay na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Damin natin ang presensya ng Diyos habang tinatawagan po natin ang mga baguhan, maging ating live webcast viewers, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa putik ako'y hinago, nilinis at pinago. Aking buong ipagkakataon Walang kasing sa ating beloved ordained preacher, Louis Angeles. Hindi ko malilimutan ang iyong Ganito po sa beloved ko preacher. Samahan niyo po sa harapan mga pinamahal mo talaga sa pagbuhay. Para matanggap natin sila sa mga labi ko sa litan puti, puso ko'y umaari, Diyos ngayon at kailan pa man, dakilang iyong kabutihan. Palagi nating alalahanin ang dakilang kabutihan ng ating Panginoon. Ikot kalakasan, sa'yo lamang nilalaan, bilang isang pag-aalay, sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat mong inaari. Diyos buong pagpapalapa, aking sinasabing.
pag-ibig mo. Itong buhay na awit mo, ito ang tanging magagawa mo. Sinasamba kita, pinupuri kita, at pangalan mo'y itaas. Sinasamba kita, pinupuri kita, at sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itaas. Sinasamba kita, pinupuri kita, at sa buhay ko'y dakila ka. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pinagpalang baguhang nasa harapan, kayo po'y lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa gabing ito, kayo ay nasa tunay na iglesia. Tunay na gawain ng ating pinakamalap na Jesucristo, pinangunahan po ng ating beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Na inyong isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan upang magkaroon ng katiyakan na kayo'y maging anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang unang reglamentong sinasabing pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay may isang Diyos lamang. Ang Diyos na dapat nating sampalatayan. Diyos na dapat nating pagtingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawang reglamentong tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat kasalanan, ang bungay karamdaman, ang kabayaran nito ay sinasabing kamatayan. Kaya nga ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. At pangatlo, ang tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang layunin ng bautismo ayon sa Aklat ng Gawa 2:38 ay upang mapatawad ang lahat ng kasalanan ng iyong pagsisisihan sa mga sandaling ito. At ang kahulugan nito, sabi ng Roma 6:4-5-6, ay upang makalakad ka sa panibagong buhay. At ang pang-apat na reglamento ay bautismo sa Espiritu Santo, na ang tanging gagawa nito ay ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa iyong patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pagdalo sa ating banal na gawain, ibabahagi sa iyo ng ating mahal na Panginoon ang kanyang Santong Espiritu. Yan ngayon ang iyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihan, ang kasalanan mo ay mapapatawad. Kapangyarihan, ang buhay mo ay magbabago. Ang iyong kahirapan mapapalitan ng tinatawag na kasaganahan, maging ang kalungkutan mo ay mapapalitan ng kagalakan. Ang iyong panalangin ay magkakaroon ng katugunan. Subalit sabi ng Lucas 19:20, huwag mo ikagalak ang mga bagay na yan. Ang higit at dapat mong ikagalak, ang pangalan mo nakasulat sa langit, ang tawag sa iyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya isagawa po natin ang ulat ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi, pakitaas ang kamay. Habang nakayuko ang ulo, sambitin ang panalangin na aking bibigkasin. Sabihin po natin, Amang banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita. At narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Ako po ay labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mamahal sa buhay, at ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man, sa pangalan ni Jesus, I pray. Panatiling nataas ang kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming pong salamat. Sa kaluwag mo sa tono ng beya sa gabing ito, dalangin po namin ito ang simulain ng kanilang maningas at mabungang paglilingkod sa iyo. Sa kanilang pong buhay, pahintulutan mo maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan, iligtas mo po sila. 10 na kalmamahal sa buhay at saklat ng buhay, isulat mo po kalamang pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Baba na po ang kamay. Ang ating isinagawa, pananampalataya at pagsisisi bilang una't ikalawang reglamento ng kaligtasan. Para hindi masayang, bago umuwi, tanggapin niyo po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo para uuwi kayong napatawad ang kasalanan at patuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon para matanggap niyo naman ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po magpatuloy sa ating pangailangan, ating beloved audience preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Louie. Tayo po magkaisang tumalangin, mami na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Magsisipo muna tayo bago po natin hilingin sa ating dakilang Diyos ang lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Mapagpala po namin ang masalangit, Diyos, na mapanesa natin sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin po, may kagalang-galang, mahal Pastor, beloved Noble Evangelist, Waldes Rod Almeida, your end-time prophet, natin po kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon, nagpapangumabaw Diyos, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, habang kami naghahanda sa dakilang araw ng pagbabalik, mahal na Panginoon. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon, sa napakaraming pangmaligtas na mga kaluluwa bilang ilaw at asin sa libutang ito, mahal na Panginoon. Dakilang pasalamat sa tupi namin inaalay siya, mahal na Panginoon. Kalubang kami totoo, mga magulang siya, kagalang-galang, mahal na Pastor, beloved Mama Di, beloved children, mahal na Panginoon, upang matiyak na kami po ay magpapatuloy, lalakad ng ayos na kalooban at makaabot sa pamantayan mo, pinakamataas na pamantayan mo, aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo upang maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kalakasan, mahabang buhay ng lahat, mga beloved children, mahal na Panginoon. Lubos po namin pinasalamat, dakilang kayamanan para sa amin sa buong mundo, mahal na Panginoon. Taglay-taglay, nag-isang ebanghelyo ng kaligtasan, purong ebanghelyo ng kaligtasan, lakip, ang dakilang kapangyarihan, pagmamahal, mahal na Panginoon, at pasanin, hallelujah, na lahat ng mga hinirang mo, mahal na Panginoon, madala po muna sa iyong banalapan bago magbabalik sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili. Hallelujah. Isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan, may karamdaman, pinagkalubang po tayo ng kapangyarihan, palayasin ang masasamang espiritu, mga minamahal, at banggitin niyo po kung anong uring karamdaman, problema o bisyo man niya, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, matter problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, mga kainaang bumabalik, panlupay-pay, panlalmig, kasaw, in the name of Jesus, be healed, the vice be gone, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, be healed in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat tinag-live mo natin amin na mahal ang katugunan sa ating mga dalangin. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, ating pong babanggitin, mga minamahal, ang hallelujah, praise the tatlong beses, more than 1 million times na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Thank you so much! I love you so much, dear Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Amen. Purihin ang ating mahal pa. God bless you po, minamahal. Praise the Lord. At pabalik po tayo, mga minamahal, sa araw po ng linggo. Magsimula po tayong alas 10 ng umaga at magtatapos po alas 4 po ng hapon, mga minamahal. Dito pa rin po sa Marilao Chapel, mga minamahal. Holy Supper po natin this coming Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. At ang ating pong next week ng mga services, mga minamahal, ang tabayanan po natin palagi ang ating announcements para hindi po tayo malito, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa Marilao Chapel para sa ating mga kapatiran, maminamahal, 10 to 4 every Sunday. At pag Wednesday, 4 to 9 naman po, maminamahal.
Praise 4 to 9. Pag Wednesday po tayo at pag Friday naman po, maminamahal, 5 p.m. po tayo mag-start hanggang 11 p.m. Balik po tayo sa 5 to 11 p.m. every Friday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa Sabarte naman po, maminamahal, sa Villaronet Pastoral House, every Sunday 10 to 4 in the afternoon, maminamahal. Every Wednesday, 3 to 8 po, maminamahal. Sa Sabarte, 3 to 8 pag Wednesday. At pag Friday naman po, maminamahal, 4 to 9 p.m. Amin na mahal. Praise the Lord. Take note po sa ating mga schedule. Mamila sa Mandaluyong, ang ating pong palagawain dyan every Wednesday and Friday po. Mamin na mahal. Mandaluyong, every Wednesday and Friday, 4 to 9 p.m. Mamin na mahal. Praise the Lord. At yung ating pong address, mamin naman, 974 Claro, Castañeda Street, Barangay Namayan, sa Mandaluyong City, mamin na mahal. Praise the Lord. At ating mga upcoming crusades, mamin na mahal, and anniversaries, sa Narvacan, Ilocos Sur, mamin na mahal, March 28 and 29 and 30. March 28, 29, 30, Narvacan, Ilocos Sur. Praise the Lord. Sa Bacnotan, La Union, mamin na mahal, March 28, 29 and 30 rin po, maminamahal. Praise the Lord. Sa Mahabang Parang, Angono, Rizal, ito po ay March 29 at March 29 po, maminamahal, Saturday. At San Fernando, Pampanga, maminamahal, March 30 at sa Bantayan Island, Cebu. Ito naman po, maminamahal, April 5 and 6, maminamahal. Praise the Lord. At sa Montalban, ito po ay April 13 at sa dako naman po ng Alimanguhan, Palawan, ito po ay April 13. At sa Placer, Masbate, April 13. Baguio City, April 17, 18, 19, and 20. 4 days po yan, maminamahal, sa Baguio City. At sa dako naman po ng Hong Kong, maminamahal, ang ating international outreaches, maminamahal, dito po sa Hong Kong, April 6. Amin na mahal. Praise the Lord. Sa South Korea, ito naman po ay April 13. Amen. Praise the Lord. Palapakan muli natin ang ating mahal paminamahal. Praise the Lord. At tayo po dadako sa atong po mga announcements, maminamahal. Praise the sa dako ng ating closing prayer naman po tayo. Maminarto po ating beloved preacher, Renato Kumayagay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Rap. Mga minamahal, tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Dakilat papagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal, Panginoon Jesucristo, at sa pangunat dalangin na aming minamahal, Pastor Evangelista Wilde Almeida, dakilang Diyos, maraming salamat sa bawat yugto ng mga gawain na ipunilang isa na aming pinakamamahal, Panginoon, lalo tigit sa lahat ang iyong banal na salita na kaligtasan na aming napakinggan, at lalong-lalo na po, dakilang Diyos, ay banal na presensya, mahal Panginoon, ito po'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos, at sa pansamantala po namin paghiwa-hiwalay, mahal Panginoon, iwan man namin ang lugar na ito, ngunit kayong dakilang pag-ibig, manatili sa bawat isa sa amin, pag-iingat mo't makarating kaming malulahati sa kanya-kanya namin tahanan, sa punal at pagkapatiran sa buong mundo, dakilang Diyos, ingatan mo po, at sa pag-uwi, mahal Panginoon, ang pag-ingat mo ay naroon, gayon din po, mahal Panginoon, mahal Panginoon, at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po, samot dalangin namin. Sa maraming pangalan na Jesus, we pray. Amen and amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. God bless you so much. We love in the Lord. Our dear Jesus loves you more and more. And a very pleasant evening po sa lahat ng mga beloved children, our beloved parents in the Lord. We love you so much for loving God. Bless you more and more. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.